Magandang gabi sa inyong lahat, mga mahal kong kaibigan. Kumusta sa'yo, mausisang manonood, na dumalaw dito gaya ng nakagawian tuwing Biyernes sa pahina ng ating lingguhang almanake sa YouTube para mapabuti ang iyong kalusugan. Mga kaibigan, hindi na sayang ang pagbisita ninyo ngayon dahil tuwing Biyernes, nababago ang buhay ninyo bago at pagkatapos mapanood ang episode ng ating programa. At ngayon, sa wakas ay malalaman natin kung ano nga ba ang tinatawag na tabingi ng balakang, kung paano ito naugnay sa ating katawan, ano ba talaga ang fenomena na ito, at kung paano ito nakakaapekto sa ating katawan. Ayusin lang natin ito ng kaunti dito. Ang balakang ng tao, tulad din ng sa baka at karamihan sa ibang hayop, ay binubuo ng sacrum at iliac bone. Ang iliac bone ay isang buong buto, pero nahahati rin ito sa iliac, ischial, at pubic na mga bahagi o sanga. Pero sa ating ganap na adultong katawan, ito ay isang buong buto na. Pero nakakabit ito sa pamamagitan ng kasukasuan, tulad ng sa sacrum, ang sacroiliac joint dito sa likod, sa pagitan ng iliac bone at sacrum. Sa harap naman, kung saan naroon ang pubic symphysis dito, nakakabit ito sa kabilang iliac bone. At itong buong estruktura na ito ay may papel sa ating biomekanika, sa biomekanika ng mga galaw natin. Kung kayo ay naging interesado sa balakang, malamang narinig nyo na ang mga katagang: pahilis na balakang, balakang na baluktot na balakang, pagkiling ng balakang, harap na pagkiling. Iba-iba ang mga termino. Ngayon, malalaman natin kung ano talaga ito at kung ano ang naapektuhan nito. Kaya, ang ating balakang, base sa iba't ibang posisyon nito, pahilis, baluktot na paikot, hindi baluktot, nakapihit, nakabukas. Maaari nating sabihin na ito ay isang medyo malayang gumagalaw na estruktura, parang ganun nga. Pero ang mga kasukasuan ng sacroiliac ay medyo mahigpit ang galaw. At ang pagbabago ng posisyon ng balakang, ang pinaka-interesante, ay hindi talaga nangyayari mismo sa balakang. At ang balakang ay nagbabago ng posisyon kaugnay ng mga nakapaligid na tissue, mga nakapaligid na substansya. Hindi substansya, mga nakapaligid, lahat ng bagay na nakapaligid dito. Kaya, tingnan ninyo. Na yan dito malalaman natin kung ano-anong mga posisyon ang maaaring gawin ng balakang at kung paano ito nakakaapekto. Sige, magsumula tayo sa pinakakaraniwan. Tingnan ninyo. Halimbawa, ganito ang posisyon ng balakang natin. Pero kadalasan, tinatawag itong anterior pelvic tilt o pasulong na pagkiling ng balakang. Ito ang timog. Ito ang hilaga. Ito ang likod, likurang bahagi ng katawan ng tao, at dito ang harap. Ganito ang pagkiling ng balakang. Ang normal na posisyon ng balakang ay ganito. Halimbawa, ganito ang normal para sa atin. Gawin nating basehan ng ganitong normal na posisyon ng balakang. Ang mga palatandaan ay itong mga buto na ito. Harapang itaas na bahagi, likuran, harap. At ito naman ang butong inuupuan. Kaya ito ang magiging normal natin. Ito ay labis na nakiling, ganito. Umikot dito, at nagkaroon ng ganitong pag-ikot. At paano naman kikilos ang iba pang bahagi ng katawan? Ilagay ang opinyon ninyo sa komento. Sunod. Ang susunod na opsyon. Nakaharap na sa atin ang tao. Nakatalikod na siya kanina. Ibang tao na ito, hindi na kailangan na siya pa rin. Ayan, ganito ulit ang normal. Heto ang dalawang paa niya. Ganito ang itsura. Nakaharap siya sa atin. Kapag nakatagilid naman, mula dito, ito ang universal na posisyon ng balakang. Kapag nakaharap ulit sa atin, halos ganito rin, medyo symmetrical. Narito ang dalawang paa. Dito rin sila nagsisimula. Ganyan siya nakatayo ng matatag. Dito rin, gawin natin na parang tabingi ang balakang. Anong posisyon ang gusto nating ipagawa sa kanya? Ay, ang hirap burahin. Gawin na lang natin siyang ganito ang posisyon. Halimbawa,
Itong kalahati ng balakang ay mas mataas. Yung kabilang kalahati naman ay mas mababa. At dito rin, pwedeng iba-iba ang mga posibleng posisyon. Mamaya babalikan natin yan. Sa ngayon, gagawin muna nating pantay ang haba ng mga paa niya. Pwede ring may iba't ibang posibleng sitwasyon. Tunay o tila lang, depende sa haba ng mga paa. Ayan, sige, sunod. Ano sa tingin ninyo? Paano magbabago ang itaas na bahagi ng katawan kapag ganito ang posisyon ng balakang? At sunod, paano ko kaya iguguhit ang susunod? Hindi ko kayang iguhit ito. Ito yung, tingnan ninyo, balakang na nakapilipit. Pahilis na nakapilipit na balakang. Ito yung kapag ang isang bahagi ay umaabante ng ganito, tapos yung kabilang bahagi ay nananatili lang sa lugar o kaya ay pumupunta pa atras at umiikot ng ganito. Isipin ninyo, ibig sabihin, yung isang bahagi niya ay napunta sa ganitong posisyon. Tinitingnan natin ito mula sa gilid. At yung kalahati ng balakang... Sige, ganito na lang ipapakita ko. Ibig sabihin, yung isang kalahati ng balakang niya, ayan, napunta siya sa ganitong posisyon. Yung kalahati na mas malapit sa atin, tapos yung kabilang kalahati ng balakang, nandito siya sa posisyong ganito. Вот. Ayan, ayan, parang ganyan. At dito sa likod, yung paa niya nagsisimula rin dito. Ito yung pangalawang paa. Ayan, parang ganyan. Ito yung tinatawag na pahilis na nakapilipit na balakang. Ibig sabihin, ang isa nakaharap sa unahan, ang isa naman nakatalikod. Ngayon, ano ang magbabago sa iba pang bahagi ng katawan natin sa itaas ng balakang kapag nagbago ang posisyon ng balakang natin ng ganito? Ano ang maapektuhan? Tingnan natin. Dahil sa pagbabago ng posisyon ng balakang, lalo na sa labis na pagyuko nito pahabante, marami nag-aakala na ito ay hyperlordosis. Ngunit sa katotohanan, ang tuktok ng lordosis ay bumababa at nagiging hindi pantay ang kurba. Ang tuktok nito ay lumilipat sa antas ng ikalima at ikaapat na lumbar na bertebra. Ginagawa niya ang kurba sa ibaba habang halos tuwid ang bahaging ito sa ilalim. Marami ang akala ay hyperlordosis ito. Pero sa x-ray, kabaliktaran. Flattened lordosis pala. At kadalasan, dito rin nakakaroon ng limitasyon sa paggalaw sa thoracic na bahagi ng gulugod. Pwede ring may ibang posibilidad doon. At dito sa bandang ibaba ng likod, palaging magkakaroon ng tensyon sa mga extensor ng likod, pati na rin sa quadratus lumborum na kalamnan. Liliit ang distansya sa pagitan ng ikalabindalawang tadyang at ng pelvic bone. Palaging magiging tense ang lahat dito at ang tiyan ay lalabas o bubuka. Ibig sabihin, sa ganitong posisyon, hindi mapanatili ng mga kalamnan ng tiyan ang tamang tono. Ang iliopsoas na kalamnan, kadalasan, ay magiging masyadong maikli sa ganitong sitwasyon dahil kadalasan, ito ang dahilan kung bakit ito nangyayari. So, itong bersyon na ito. Sa tingin ninyo, anong magbabago sa panlabas na anyo ng tao kapag nagkaroon ng ganitong pagbabago sa posisyon ng balakang? Unang-una, magbabago ang posisyon ng mga balikat. At sa tingin ninyo, halimbawa, saang bahagi? Sabihin natin ito ang kanang bahagi dahil nakaharap siya sa atin. Ito ang kanang bahagi at ito naman ang kaliwang bahagi. At sa tingin ninyo, saang bahagi mas mataas ang balikat niya? Sa kanan ba o sa kaliwa? Sa kanan, mas mataas ang balakang. Sa kaliwa, mas mababa. Sige nga mga manonood, sagutin ninyo ang tanong na ito. Kung sa tingin ninyo ay sa kanan, isulat ninyo sa mga komento na kanan. At kung sa tingin ninyo ay sa kaliwa, isulat ninyo sa mga komento na kaliwa. O siya mga kaibigan, sa wakas dumating ng oras na matagal ninyong hinintay. Marami ang nagtiis at naghintay ng sandaling ito, at ngayon, dumating na rin ito. Sa loob ng 10 taon, o baka 12 na siguro, pinapanood nyo nga ang channel na ito. Pinapanood nyo ang mga ehersisyo. May ilan pa nga na sinusubukan gawin ng mga ito. At ngayon, ang kompletong set ng mga ehersisyo na wala sa YouTube, wala rin sa RooTube, ay available na ngayon ng hiwa-hiwalay, sunod-sunod. Paano ba ito maibabalik sa dati?
Heto, tignan mo ang sarili mo sa salamin. Anong kalokohan to, iniisip mo? Hindi gumagana to. Hindi gumagana yon. Paano mo malalaman kung ano ang gumagana at kung ano ang hindi? Special para sa inyo ang kumpletong set ng mga ehersisyo, pagsusuri, at pagpapanumbalik ng inyong katawan at mga kalamnan ay ngayon ay available na para sa inyo sa link na ito sa description. Ano ang kasama doon? Kasama doon ang lahat ng ehersisyo mula ulo hanggang paa. Unti-unting tinatalakay ang ehersisyo para sa lahat ng kalamnan. Paano sanayin at matukoy kung alin ang gumagana o hindi. Pagbabago ng gawi sa paggalaw, kung paano matutong maglakad, tumayo, humiga at umupo ng tama. Detalyadong tinalakay ang lahat ng ehersisyo. Sa loob ng 3 taon, pinagsama-samang lahat ng ito. At ngayon, handa na sila para ikaw ay sa wakas ay tumayo mula sa sofa at simula na silang gawin. Naghihintay na sila sa'yo. Handang-handa na sa link sa description. Pero ngayon, may sorpresa pang naghihintay sa'yo. Ang totoo niyan, dati ang kursong ito ng mga ehersisyo ay para lang sa piling tao, yung mga may kaya sa buhay. Pero ngayon, ang halaga nito ay bumaba na lang sa presyo ng isang tasa ng tubig at isang tinapay. Kaya ngayon, abot kaya na ito para sa lahat. At ngayon, wala ka ng dahilan para hindi gawin ng mga ehersisyo. Ngayon, hindi mo na pwedeng sabihin na wala kang sapat na pera para mag-ehersisyo. Kumpleto ka na sa kailangan mo at abot kaya na kaya, pwede ka nang magumpisa sa mga ehersisyo. Ang mahalaga, huwag maging tamad. Kung hindi mo pa rin maintindihan kung bagay sa iyo ito o hindi, para sa inyo, mga nagdadalawang isip na tao, na nag-iisip kung kailangan ba o hindi, para sa inyo ang isa pang araw. Maaari kayong pumasok, mag-subscribe at libre ninyong mapanood kung ito ang kailangan ninyo. Kung bagay sa inyo, pwede nyo ring subukan gawin ang mahigit 100 ehersisong ito sa isang araw. Hindi niyo magagawa yan agad dahil kailangang sunod-sunod at paunti-unting simulan sa unang ehersisyo. Balak niya i-download? Hindi pwede. May proteksyon yan. Siguro. O mga kaibigan, alam niyo na siguro kung anong dapat niyong gawin na yon. I-click ang link sa description. Nandoon ang mga ehersisyo. Kailangan talagang gawin yon. Hindi sapat na bumili, magbukas at tumingin lang. Kailangan mo pa rin gawin, pero hindi ka maghihintay ng matagal sa epekto at siguradong magugulat ka. May self-massage din doon, kung paano imasahe ang ilang kalamnan. Sa madaling salita, lahat ng mga tanong na meron kayo, makikita niyo roon ang mga sagot. Kaya makita-kita tayo doon, mga mahal kong kaibigan. I-click lang ang link sa description papunta roon at tayo magpapatuloy. Kaya, mga kaibigan, mas mahirap na ito ngayon. Tingnan ninyo. Kung titingnan natin ito ng ganito mula sa harap, at itong kalahati ng balakang natin ay nakataas, at sabay na nakataas ang harapang umbok at likurang umbok. Sabay, kadalasan magkaiba ang haba ng mga binti. Ibig sabihin, dito mas mahaba ang binti na ito at itong isa naman ay mas maikli. Dahil dito, sabay na bababa ang kalahati ng ating balakang sa ganitong direksyon. Ang ibig sabihin ng kalahati ay parehong bababa ang likod na umbok at ang harap na umbok ng balakang. Itong dalawang budo na ito, kung hindi dahil sa magkaibang haba ng binti, ganito madalas ang mangyayari. Kung magkaiba ang haba ng binti natin, ganito ang itsura. Halimbawa, ang kaliwa kong binti ay mas maikli kaysa sa kanan. Ayan, yung kalahati ng balakang ko dito ay aakyat pataas. At yung mga kalamnan dito sa kanan, palaging nakaikli ang posisyon, habang ang distansya sa pagitan ng... Dito muna, hindi natin iguguhit ang arko para hindi komplikado. Sa mismong gulugod, nabubuo rin sila doon. Pero yung distansya sa pagitan ng dibdib at ng buto ng balakang ay magbabago sa kanan at kaliwa. Ganyan ang magiging itsura natin. Dito sa kanang bahagi, mas maikli ang mga kalamnan.
At sa kaliwang bahagi naman, mas relax sila. Ibig sabihin, lagi rin silang may tensyon, pero mas mahaba sila sa panig ng mas maikling binti. Magkakaroon din tayo ng mga pagbabago sa gitnang gluteal na kalamnan at sa malaking gluteal na kalamnan dito. Dito, meron tayong malaking gluteal na kalamnan. Ang gitnang gluteal na kalamnan naman, sa kabilang banda, ay magiging pinaikli. At dito naman, medyo magiging nakaunat ito. Ibig sabihin, dahil ito sa pagkakaiba ng haba ng binti. Mga balikat. Paano kaya gagalaw ang mga ito? Dito, ang balikat sa bahagi ng pinaikling kalamnan ay uusog paabante. Ibig sabihin, ang kanang balikat ay uusog paabante dito. Uusog ito paabante dahil laging tense ang mga kalamnan dito. Laging nakaunat at tense dito. Dito, pinaikli at tense. Dito naman ay nakaunat at tense. At dahil dito, magkakaroon ng limitasyon sa pag-ikot sa ganitong direksyon. At para kahit papaano makakilos, magkukompensate ang tao sa kakulangan ng paggalaw sa pagitan ng dibdib at balakang. Sa bahaging ito, kulang siya sa paggalaw. At dahil dito, palaging umaabante ng sobrang balikat niya para kahit papaano maabot ang mga bagay. Iikli ang maliit na kalamnan sa dibdib at nakalaylay ang balikat na ganito. At dito, ganito ang posisyon ng mga balikat natin, pero hindi dahil sa gulugod, kundi dahil sa ang gulugod dito ay magkakaroon ng ganitong kurba. Dito, magkakaroon din siya ng ganitong kurba. Medyo pahihirapin natin ng kaunti. At ang balikat, may nahuhulog na naman. Ano ba yon? At ang balikat natin ay nakausli paabante dito dahil sa pag-ikli ng maliit na kalamnan sa dibdib. Ganyan talaga. Kahit anong gusto mo, ganun lang. Ganyan ang epekto sa katawan natin. Dito, mas mahirap pa. Pero nakikita ko na nahihilo na kayo. Sige, wag na nating pag-usapan niya. Sa madaling sabi, tingnan ninyo. Sa likod, kung saan ang balakang ay nakapihit pa abante, sa isang panig ay ganito ang itsura. Ganyan din. Ibig sabihin, naninigas at umiiksi ang iliopsoas na kalamnan. Pareho lang. Hindi buong balakang ang humikot, kita ninyo? At ang kalahati naman ay naiwan, nakakapit pa. Ano ang humahawak dito? Ang humahawak dito ay, dito, may bahagi ng pahilig na kalamnan ng tiyan at iliopsoas. Na kalamnan na magkaiba ang haba sa taong ito. At dahil dito, ang isang balakang niya ay umikot, habang ang isa naman ay hindi umikot. At dito, itong kalahati ng balakang niya ay napunta pa sa unahan. Ganyan. Ganyan ang tinatawag na pelvis, na pahilis ang pagkakapilipit. Paano sila maglakad? Paano sila gumalaw? Paano nila nararamdaman ang sarili nila, ang mga taong ito? Paano ang balikat niya? Magkakaroon pa siya ng ibang problema dito. Magsisimulang umikot ang gulugod niya sa axis nito. Ibig sabihin, sa posisyong ito, bukod pa sa pagkakakurba ng gulugod ng patagilid, magsisimula pa itong tinatawag na torsion o pag-ikot. Dito maharing mabuo ang tinatawag na umbok sa tadyang. Ang rib hump ay maharing mabuo sa isang panig o sa kabilang panig. Depende rin sa posisyon ng balakang. Mahirap ito. Masyadong komplikado. Paano ito itatama? Pinakamadaling paraan. Pantayin ang haba ng kanyang mga binti. Ang haba ng mga binti. Sa maikling binti, maglalagay tayo rito ng angat sa sakong. O, ganito. Ano pa ang pwedeng ilagay? Pinapahaba natin ang binti. Binabali dito. Biro lang. Huwag ninyong gagawin yon. Pero syempre, may mga aparato na talaga namang bumabali at nagpapahaba. Hindi na kailangan yon. Sapat na maglagay lang dito ng angat sa sakong. Nilagyan na natin ng heel pad. Пяточник положили. Ilang sentimetro yon? Sukatin mo ang mga paa mo. Pero kailangan ding sukatin ng tama. Kasi sa ilang mga kaso, may tinatawag na maling pag-ikli ng paa. Ganoon ang mangyayari dito. Pero ang totoong pag-ikli ng paa, ipapakita ko ngayon kung paano sukatin para magkaroon ka na ng ideya. Pero maraming tao na may diferensya sa haba ng mga paa, nararamdaman nila yon. Na parang magkaibang lakad nila dahil sa mga paa nila. Ibig sabihin, maglagay tayo siguro mga 1 sentimetro, 1.5 sentimetro. Pero medyo marami ng 1.5, pwedeng 1 sentimetro lang ang ilagay at subukan na.
Paano nyo malalaman kung gaganda o lalala ang sitwasyon nyo? May ganito ba kayong problema? Subukan muna ang test na ito. Kumuha kayo ng tuwalya o kahit anong bagay. Bago kayo bumili ng heel pad at ilagay ito, ganito. Ilagay sa ilalim ng paa na sa tingin ninyo ay mas maikli o kung nasukat ninyo, ipapakita ko mamaya kung paano sukatin at lumabas na mas maikli nga ito. Kunin ninyo ang tuwalya, ilagay ito sa sahig, tapakan ninyo ng paa. Ayan. Tumayo kayo sa harap ng salamin. Tingnan ninyo. Subukan ninyong pumihit sa magkabilang direksyon. Yumuko. Pwede ring subukan ninyong yumuko paabante. Sa una, gawin muna ng walang tuwalya. May isang saklaw ng galaw na magagawa ninyo. Pagkatapos, ilagay ang tuwalya. Pwede ninyong ilagay sa ilalim ng sakong o kahit sa ilalim ng buong paa. Pero mas maganda sa ilalim ng sakong. Kasi heel pad naman ang isusuot ninyo. At ganun din, subukan ninyong yumuko paabante. Tingnan ninyo kung ano ang pagkakaiba. Halimbawa, abutin ninyo ang sahig kapag, naiintindihan ninyo, kung mas maganda ang paggalaw kapag may tuwalya, gamitin ninyo ito. Kung hindi naman, huwag ninyong gamitin. Paano susukatin? Humiga kayo ng patihaya, pero kailangan ninyong humingi ng tulong sa iba. Hubarin ninyong sapatos, hubarin ang lahat. Humiga kayo ang mga butong ito ay halos magkatapat. Ang posisyon ng mga butong ito. Pagsamahin ninyo lahat ito. Tingnan ninyo, pwede rin kayong umupo ng ganito, pero maaring magkaiba ang haba at laki ng kalamnan ng puwit. Sa madaling salita, ipagdikit ninyo ang mga paa ng ganito. Sa totoo lang, paano mo pa malalaman kung may pagkakaiba o wala? Ganito lang, ipagdikit ninyo ang mga paa, itapat ninyo ang mga talampakan ninyo. Minsan, ang isang paa ay kalahating sukat na mas mahaba kaysa sa isa. Pwede ninyong ilagay ang mga kamay ninyo ng ganito. May mga pagkakataon din ng mga daliri sa isang kamay ay mas mahaba kaysa sa kabila. Malamang, may pagkakaiba rin sa haba ng mga paa ng ganong tao. Ibig sabihin, nakakaroon talaga ng diferensya. Normal lang ang hanggang kalahating sentimetro na pagkakaiba. Hindi ito dapat makaapekto. Pero kung may problema ka sa ibabang likod, pwede mong subukan itama ito sa ganitong paraan. Iyan ang pinakamadali. Ngayon, medyo mas mahirap na. Kapag nabuo ng lahat ng mga pagbabagong ito, anong dapat gawin? Dito, dapat nating pahabain ang iliopsoas, i-relax ang likod, at palakasin ang tiyan. Ito ang pinakamahirap. Pinakamahirap para sa taong ito? Kasi kahit maglakad siya, tingnan mo kung paano. Dahil nakapilipit ang pelvis niya. Ibig sabihin, halimbawa, ganito ang sitwasyon. Ang kanang bahagi ko ay umiikot dito, habang ang kaliwang bahagi ay nananatili sa lugar. Habang naglalakad ako, at kapag kaliwang paa ko ang ihahakbang, hindi mag-iinat ang iliopsoas na kalamnan kapag tumapak ako. Kita nyo, iikot ang balakang ko rito. Sa bawat hakbang, ganito ang pag-ikot ng balakang ko. Hindi naman ako iikot ng ganito. Susubukan kong panatilihin tuwid ang posisyon ko. Iikot ang balakang, at sa bawat galaw, magkakaroon ako ng sobrang pag-twist sa aking ibabang likod. Ibig sabihin, sa isang posisyon, ganito ako humakbang. Tapos sa susunod na hakbang, dito masyadong nagigting ang mga kalamnan. Dito naman, nabibigatan ng sobrang binti, mas mahirap panatilihin ang balanse. Naglalakad ako. Dahil maikli sila, hindi dito tumatapak ang paka, kundi dito. Ibig sabihin, komplikadong biomechanical na proseso ito. Paano ba pwedeng makatulong dito? Sa simula, kailangan munang pantayin kahit papaano ang tono ng mga kalamnan na kapaligid sa ibabang likod. Anong gamit para itama ang posisyon ng balakang? Aling mga kalamnan ang kailangan para maging matatag ito? Ang iliopsoas na kalamnan, ang gitnang gluteal na kalamnan, at alisin ang sobrang tensyon sa maliit na gluteal na kalamnan. Kasali rin ang malaking gluteal na kalamnan. Pero ngayon, hindi natin ito masyadong kailangan para mapanatiling matatag ang lahat. Kailangan lang ito sa ganitong kaso. I-relax ang ibabang likod. At sige, kung ano ang kaya natin ngayon, gawin natin. Tara na. Kaya mga kaibigan, magsisimula tayo sa mahirap. Gitnang gluteal na kalamnan. Panurin ninyo ang mas madaling ehersisyo. Bagay ito sa mga mahinaang ton o hindi masyadong nagagamit ang kalamnan. Doon kayo magsimula. Simple lang. Humiga kayo sa tagiliran at itaas ang isang paa. Ibaba,
itaas, ibaba. Kung dito kayo napapagod kapag 10 beses niyong ginawa, 2-3 set ng tig-10, diyan muna kayo tumigil. Pagkatapos, bahagyan ipaharap, ganito rin ang pag-angat at pagbaba. Вот. Ayan, pwede ring bahaging pahatras, itaas din. Ibig sabihin, sa lahat ng posisyong ito, kung nararamdaman mong napapagod na ang kalamnan dahil sa ganitong gawain, pwede ka nang huminto. Ginagawa mo ito sa kaliwa at kanan. Pero kung madali mo nang nagagawa ang ehersisyong ito, pwede ka nang lumipat sa mas komplikadong ehersisyo kung saan sabay nagagana ang gitnang kalamnan ng puwit mo. Ngayon, sa ehersisyong ito, gagawin ko na. Heto ang kaliwang paa ko. Dito ako tatayo. Gagana ang kaliwang gitnang kalamnan ng puwit ko. At sa kanang bahagi naman ay gagana ang parisukat na kalamnan ng ibabang likod. Konti ang iliopsoas at pahilis na kalamnan. Kaya mga kaibigan, tatayo ko sa isang maliit na tuntungan. Mas mainam lang yung gumamit ng kamay para humawak. Pwede kang humawak dito sa pader o sa isa mong kaibigan. Ilalagay mo ang kamay mo sa ulo niya. Dapat matibay siya para tayanin ang bigat ng suporta mo. At mula sa posisyong ito, sisimulan mong itaas ang paa mo, pataas dito. Ibig sabihin, sinusubukan nating itaas ang ating paa. Pero una, sa parehong antas muna ng kabilang paa, tapos pwede ng medyo mas mataas. At ibaba ulit pababa, itaas ulit pataas. Ibaba, itaas, ibaba. At dito, mararamdaman ninyo ang medyo malakas na pag-igting sabay sa bahagi ng gitnang kalamnan ng puwit at sa bahagi ng quadratus lumborum na kalamnan sa kabilang side. Ayan, mula 5 hanggang 10 ulit, 2 hanggang 3 set ang gagawin natin sa ehersisyong ito. Ito ang unang ehersisyo. Ngayon, ang pangalawa. Dito naman, sabihin na nating nandito ang pader ninyo. O kaya dito sa inyo, mayroon kayong kakilala o kaibigan doon. Ayan. Ilagay ninyo ang isang paa dito sa likod. Ibig sabihin, ang isang paa ay nasa baitang, tapos ang isa pang paa ay ilalagay ninyo sa likod na gilid ng baitang. Ngayon, gawin ninyo ulit ang pareho. Oh, tingnan ninyo. Inangat ninyo ang paa pataas. Ang likod ng paa ay parang dumudulas sa baitang. Ibaba ninyo. Inangat, ibaba. Ganito ang itsura nito. Tingnan ninyo kung haharap ako sa inyo. Oh, 1, 2, 1, 2. Gawin din natin ito ng 2 o 3 set ng 10 ulit. Pwede ring gawin sa parehong paa. Kung nadududa kayo o hindi, sigurado kung saan panig mas mahina ang kalamnan ninyo o mas develop ito, pwede niyong gawin sa magkabilang panig. Walang masama kung bibigyan mo ulit ng load ang kalamnan na maayos ng gumagana. Mas magiging malusog pa ito. At pangatlo, dito, gaya na nahulaan mo na, haharap ka. Ibababa mo ang paa mo dito sa harap. Parang sako mo ay dumikit sa unahan ng talampakan. Ay, hindi pala talampakan. Hagdan. Hindi hagdan mga baitang, ayan. Hilahin mo rin pataas at pabalik. Hilahin pataas at pabalik pababa dito. Ibig sabihin, magkakaroon ka ng 3 posisyon kung saan matitrain mo ang gitnang kalamnan ng puwit. И для чего? Bakit kailangang i-train sa 3 posisyon? Para kayanin ng kalamnan ang 3 posisyon ng paa habang naglalakad. Kapag ang paa ay nasa likod, kapag ang paa ay nasa isang linya, at kapag ang paa ay nandito sa harap. Ganon din ang nangyayari kapag inensayo ang quadratus lumborum sa ibabang likod. O mga kaibigan, sana nga ngayon ay mapag-usapan din natin ang iliopsoas na kalamnan. Paano ba mahihigpitan ng tiyan? Но Kapos na tayo sa oras. Nagmamadali ba kayo? Sige, ipapakita ko pa isa. Ito ay para maikot ang balakang ng ganito. Para maikot ang balakang, kumuha tayo ng unan. Kasi ang ginawa lang nating ehersisyo ay para dito at dito. Pero para dito, hindi pa natin nagawa. Para matulungan din sila. Sa madaling salita, ganito ninyo hahawakan ng unan.
Ilagay ninyo ang unan sa ilalim ng inyong puwitan para hindi dumikit ang ibabang bahagi ng inyong baywang sa sahig. At ngayon, gamit ang bahagi nyo na talagang basta tingnan ninyo. Ayan, nandito ang unan. At gamit ang bahagi ng spinous process ng ikalimang lumbar vertebra, sinusubukan ninyong idiin ito pababa sa sahig. Parang gusto ninyong abutin ng sahig. Ayan. At sinusubukan ninyong ilapat pababa ang ikalimang lumbar vertebra ninyo para abutin ng spinous process nito ang sahig. Inaabot ninyo. Inaabot ninyo. Habang ginagawa ito, tingnan ninyo ang tiyan ninyo. Medyo sumisikip ito. Sa iba, talagang titigas ito. Pagkatapos, mag-relax. Kung madali ninyong mailapat ang ibabang likod sa sahig, ituwid ang mga paa. Sa posisyong ito, subukan ninyong gawin. Hilahin, tapos mag-relax. Hanapin ninyo ang posisyon kung saan mahirap ninyong maabot ang sahig. Piliin ninyo ang tamang taas ng unan. Piliin ninyo ang posisyon ng mga paa kung saan kailangan ninyong mag-effort at ilapat ang buong ibabang likod sa sahig. Dapat medyo napipilitan ding mag-contract ang tiyan ninyo. Sa ganitong paraan, ang balakang nakatagilid pasulong ay unti-unting magpapantay. Dahil sa pag-contract ng mga kalamnan ng tiyan at pag-relax ng iliopsoas na kalamnan. Habang nakahiga, pilitin mong ilapit ang bahaging ito ng katawan dito. Sa paraang ito, unti-unting babalik ang balakang mula sa ganitong posisyon papunta dito. O mga kaibigan, dito na natatapos ang ating programa.